ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagsasama na kahit na anong alaga ay hindi lumalago at ang masahol pa ay nauuwi sa pagkabulok. Ngunit may mga pag-ibig naman na sumisibol sa hindi inaasahang pagkakataon na pinagtibay ng mahabang panahon. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang umibig ng totoo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Damian. 40 years old at taga Bulacan at panatiko na talaga ako ng programa ni Papa Dudut sa radyo at minsan ay nangarap din na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. At kung papala rin ay mabasa niyo po ito on air. Gusto ko kasing ibahagi ang masalimuot kong love life na baka meron sa mga kabarangay natin ang makarelate. Magsisimula ang lahat 6 na buwan pagkatapos ng kasal namin ni Paloma. Schoolmate kami noong college pero hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil kinailangan na niyang magtrabaho. Bale, nagkakilala kami dahil pareho kaming miyembro ng school publication namin noon. Fast forward. Muli kaming nagkita ni Paloma sa isang bar sa Quezon City. Noong mga panahong nagmo-move on ako sa ex-girlfriend ko na niloko ako. Nagtatrabaho siya doon bilang waitress at mabilis niyang nakuha ang loob ko. Tapos may nangyari sa amin, Papa Dudut, at nabuntis ko siya. Paloma! Dancing Queen! Paloma! Ano ba yun? Kita mong kumakanta yung tao eh. Alam ko pero Pero ano? sumasakit kasi yung ulo ko eh. Kararating ko lang galing sa trabaho tapos pagpasok ko dyan sa pinto ng bahay, boses mo agad naririnig ko. Matakot ka kung boses ng ibang lalaki ang marinig mo. Ano sabi mo? Wala. Sabi kong epal mo naman. Ha? Anong ha? Eh kumakanta lang naman ako rito tapos babanatan mo ko ng ganyan? Para mo na rin sinabi na masakit sa ulo yung boses ko. Oh, kita mo na? Sabi ni, kunwari ka pa. Isipin mo rin kasi mga kapitbahay natin. Baka mamaya may bigla na lang kumatok dyan sa pinto natin para ireklamo ka eh. Wala akong pakialam sa kanila. Nakikinig na nga lang sila, magrereklamo pa sila. Sinuswerte yan. Paloma, please. Alam mo, buti pa kakain na ako. Ano bang naluto mong ulam? Ha? Nako, ano kasi... Asan dito? Dito ba sa kawali? Kaso walang laman eh. Dito sa kaldero. Pasensya ka na, Damian ah. Pero wala kasi akong nalutong ulam. Pati nga sinaing wala. Ano? Ba't naman ganun? Kasi pagod ako. Pagod? Bakit? Ano bang ginawa mo rito sa bahay bukod sa kumanta maghapon at magkalat? Grabe ka naman sa magkalat. Totoo naman eh. O, tignan mo. Daming kalat ng mga sitsire sa sahig. Tapon-tapon, no? Pati pambalot ng kung ano ng pagkain. Pati itong mga plato na ginamit mo pa yata kaninang umaga, dito lang sa lababo. Hindi mo man lang mahugasan o kahit na binabaran mo man lang sana ng tubig para hindi naman sana nanigas yung mga tira-tirang kanin. Tsaka sana rin sana nilagyan mo sa plastic yung mga tirang pagkain. Hindi na nakakalat dyan sa lababo dahil sigurado iipisin tayo rito sa bahay. Hindi ko na nga nagawa kasi Oo kasi pagod ka pero sa pagkakalat hindi ka pagod.
Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw nagbubuntis. Subukan mo kaya para malaman mo na nakakapagod. Lalo na lumalaki na tong tiyan ko, bigat-bigat na rin dalhin. Kaya nga mas lalo mong ingatan yung sarili mo at yung anak natin. Hindi yung ganyan, parang wala ka namang pakialam eh. At paano ako nawala ng pakialam, Aber? Sa dami ng kalat sa sahig na pwede mong maapakan at maging mitya ng pagkadulas mo, dapat mas maging maingat ka. Kaso nga hindi mo ginagawa eh. Tapos yung mga kinakain mo pa, puro hindi masusustansya. Alam mo naman na may baby na sa tiyan mo, Paloma, di ba? Alam ko naman yun. Hindi ko nakakalimutan yun. Araw-araw ko kayang nakikita ang sarili ko sa salamin na hirap na sa pagbubuntis. Kaya ayos lang naman siguro na pakainin ko ng masarap ang sarili ko, di ba? At saka pag sinabi kong masarap, yan yung mga sinasabi mong hindi masusustansya. At saka, kilala mo naman ako na hindi ako maguling na tao, di ba? Ayoko ng gulay, hindi ko malunok. Parang bumabara sa lalamunan ko. Nakakasuka. O siya, sige. Sabi ko nga ako na lang maglilinis at magluluto. Huwag ka na magluto. Matagal pa yun eh. Buti pa, mag-take out ka na lang. Papa Dudut, gusto ni Paloma na pakasalan ko siya noong nalaman naming buntis siya. Ewan ko pero napa-oo niya ako. Kahit na hindi ko naman siya mahal. Oo, mahalaga siya sa akin dahil nanay siya ng anak ko. Pero hindi pa kasi ganon kalalim ang pagkakakilala ko sa kanya. Ngunit natuturuan naman ng puso at yon ang eksaktong ginawa ko. Kaya lang ay hindi pa nagtatagal simula nang makasal kami ay kinakitaan ko na agad ng komplikasyon ng relasyon namin. Unti-unti ay mas nakilala ko ang ugali ng aking asawa. At habang tumatagal, Papa Dudut, ay hindi ko na yon nagugustuhan. Tamad siya sa bahay. Hindi malinis. At hindi niya rin ako inaasikaso bilang asawa niya. Sa kabila ng lahat ay inunawa ko si Paloma dahil nga sa buntis siya ng mga panahong yon. Naisip ko na baka may rektang epekto sa pag-iisip ng isang babae ang pagdadalang tao niya. Hormones, ika nga. Kaya bilang lalaki ako na ang nag-adjust. Ako ang nag-asikaso sa aking sarili at sa aming dalawa. Kasabay po noon ay sinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho at pilit na inalis sa aking isipan ang mga problema ko sa bahay. Pero sadyang mahirap gawin yon, lalo na at nagpatong-patong na ang aking mga isipin, Papa Dudut. Hi sir, here's your coffee. Thank you. Pasensya na. Hindi ko kasi narinig kagad eh. No worries sir. Enjoy your drink. Thanks. Gusto ko lang mag-thank you kasi sinabihan mo ako. Baka kasi mamaya ako pa makuha tong order ko sa lalim ng iniisip ko eh. Oo nga eh. Pansin ko nga na malalim ang iniisip mo. Actually, nung una, nagdalawang isip pa ako kung tatapikin kita. Pero baka tumabang ang kape mo pag hindi mo agad nakuha eh. Thank you ulit. By the way, Damian nga pala. I know. Narinig ko kayang inaanunsyo ng barista kanina yung pangalan mo. Ganun ba? Kaya naman paulit-ulit niya pala ako tinatawag kanina. Ayos lang yon. Miranda nga pala. Hi Miranda, may kasama ka ba or minihintay? Wala naman. Ikaw ba? Wala rin. Naisip ko lang na magpalipas ang oras dito kasi ayaw pang umuwi sa bahay namin eh. Sa tono mo mukhang may pinagdadaanan ka kaya ayaw mo pang umuwi ah. Meron nga pero diba gano'n naman talaga. Tsaka ano? Gusto ko munang ayusin, linisin yung isip ko bago umuwi. Kasi sigurado magiging magulo na naman yung isip ko pagdating ko mamaya sa bahay. Nako, nakakalungkot nga yan. Well, wag na natin pag-usapan yung problema ko. Hindi naman yung mahalaga. Tsaka, kung okay lang sa'yo since wala ka naman kasama o iniintay, tsaka ganun din naman ako, magkwentuhan na lang muna tayo saglit. Alam mo, palagi kita nakikita rito.
Diyan ka ba nagtatrabaho sa katabing building ng office namin? Oo, dyan nga. Ikaw din, palagi kitang nakikita at naisip ko na doon ka nga rin nagtatrabaho. Actually, lagi ako rito sa coffee shop pero ngayon lang kita nakita na tumambay dito. Paborito ko kasi yung kape nila pero tama ka na, ngayon lang talaga ako tumambay rito. I guess dahil sa problema nyo sa bahay, right? Ay, mapapatambay ka talaga muna sa lugar na tulad nito para makapag-isip-isip. Pero, alam mo sa totoo lang, nakukonsensya ako kasi dapat sa mga gantong oras nasa bahay na ako. Kasi kanina pa ako iniintay ng asawa ko Buntis pa naman yun tapos hindi ko inuuwian kagad. Ay nako, dapat nga uwian mo na siya, lalo buntis siya. Wala ba siyang kasama sa bahay ninyo? Wala Wala na siyang kamag-anak dito. Ako lang yung kasama niya sa bahay pero may rason naman kung ba't ayoko umuwi, di ba? Ayos lang ba kung makipagkwentuhan ako sa'yo kahit konti? Oo naman, ayos lang. Meron lang kaming konting hindi pagkakaintindihan ng misis ko lalo na kakakasal pa lang namin. Tingin ko normal lang yan, lalo kakakasal nyo lang pala. Ako, wala pa akong asawa o boyfriend pero madalas makwento sa akin ng mga kaibigan ko na in a relationship yung mga struggle nila ng partner nila. Siguro kasi kahit na matagal na kayo ng partner mo, meron ka pa ring matutuklasan na ugali niya. Yun na nga Buti sana kung matagal ko lang kilala yung asawa ko. Yun bang alam ko na yung ugali niya pero hindi Anong ibig mong sabihin? Medyo komplikado kasi kung paano kami nagkakilala at nauwi sa kasalan. Papadudot, hindi kami personal na magkakilala ni Miranda ngunit nakita ko na siya na ng ilang beses dahil magkatabi lamang ang gusali ng aming opisina. Tapos ay nabanggit niya pa na palagi siyang tambay sa coffee shop na pinupuntahan ko noong gabi na yon na nagkataon namang paborito kong bilhan ng take-out na kape. Yun ang unang beses na tumambay ako doon dahil ayaw ko pang umuwi sa bahay namin. Sa totoo lang ay hindi ako yung ganong klase ng tao na palakwento ng problema sa iba. Madalas ay sinosolo ko lamang ang mga nararamdaman ko at hinahayaan na lamang na lumipas yon. Ultimo, sarili kong pamilya ay kakaunti lang ang nalalaman sa akin. Kaya ewan ko ba kung paano ko nakwento kay Miranda ang problema ko kay Paloma. Pero aaminin ko, papadudot ng mga panahong yon ay gumaan ang loob ko pagkatapos naming magkausap ni Miranda, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pinayuhan ako ni Miranda kung paano ko maayos ang pagsasama namin ni Paloma. Baka kasi tama siya na nasa akin din ang problema. Sa totoo lang ay pagkatapos ng pag-uusap naming yon ay marami akong bagay na naisip habang pauwi sa amin. At napagtanto ko nga ding dahil sa pagiging busy ko, nawala na ako ng panahon na kilalanin ng husto ang asawa ko. Kaya nga para makabawi ay sinimulan kong ayusin ang pakikipag-ugnayan ko kay Paloma. Hinabaan ko na rin ang aking pasensya pag may mga bagay siyang hindi nagagawa o ginagawa dahil sa iba't ibang kadahilanan. Mas iniintindi ko siya at nagpakasweet ako sa kanya bilang asawa. At bilang unang hakbang ay ginawa ko ang regular na date namin kahit sa bahay lamang at kahit na kasal na kaming dalawa, papadudot. Sigurado matutuwa nito si Paloma. Luto ko ba naman yung paborito niyang pagkain? Ano yung naaamoy kong mabaho? Ano mabaho? Wala namang mabaho rito. Meron. Ayan o. Alin?
Itong niluto kong kaldereta? Oo, yan nga. Tsaka, kadiri. Pula na pula naman yan. Natural. Kaldereta nga, di ba? May kaldereta bang berde? Alam ko naman yun. Hindi ako bobo. Pero, nakakasura. Sobra ka naman magsalita. Niluto ko nga to kasi paborito mo to, di ba? Ha? Paano mo naman nasabi na paborito ko yan? Ano? Nung isang araw, di ba, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong kumain ng kaldereta, kaya pinagluto ko kita. Tsaka hindi lang naman ito iniluto ko, meron pang iba. Ha? Bakit? Teka, anong meron? Hindi ko naman birthday ah. Tsaka hindi mo rin naman birthday. So, bakit nagluto ka ng marami? Ano ka ba, hindi naman kailangan may birthday para magluto ko ng marami, tsaka special, di ba? Hindi ka naman talaga nagluluto eh. Bihira lang tapos madalas mo pang lutuin yung mga instant na pagkain. Hindi rin naman ako magaling magluto kaya madalas umu-order na lang tayo kaya nagtataka lang ako na ang dami mong niluto. Well, ang totoo kasi, naisip ko na simula ngayon, ako na magluluto para sa atin. Para makakain din tayo na masusustansya at hindi na palagi nagte-take out. Ay wow! Anong nakain mo? Paloma naman. No offense ha, pero nanibago lang ako eh. Tsaka sa busy mong yan. Kilala kitang panay trabaho. Kulang na lang doon ka sa opisina ninyo matulog eh. Tapos bigla mong maiisip ang bagay na yan. Katapusan na ba ng mundo? Uy, masyado ka naman yata nag-overreact. Uy, hindi kaya. Hindi lang talaga ako sanay. Kaya nga masanay ka na kasi regular ko na itong gagawin, ha? Buti pa, kumain na tayo. Liga na rito sa mesa. Ipag-uurong kita ng upuan. Ay wow. Talaga? Oo, diba? Nakakapanibago ka ha. Yung totoo. May sakit ka ba? Lagnat? Ay baka malala na yan ha. Ano ba kasing problema mo? Wala akong problema. Mukha ba akong problemado? Huwag mo nga ibalik sa akin yung tanong ko. Huwag mo rin kasi akong tanungin ng ganyan. Para ka namang iwan. Ikaw ang parang ewan, dahil mo sinasabi. Puro ka ganito, ganyan. Hindi na ako nakarinig na magandang salita mula sa'yo kanina pa. Alam mo yata nakalimutan ko na iniinsulto mo yung luto ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nakakadiri naman talaga yung luto mo eh. At tsaka tama ka nung sinabi ko na gusto kong kumain ng kaldereta. Pero hindi ko naman sinabi na luto mo. Ang gusto ko, take out. Mamaya, di pa masarap yung luto mo eh. Papadudod, hindi ko nagustuhan ang mga sinabi sa akin ni Paloma. Nasaktan ako ng husto lalo na at hindi pa nagtatagal noong mapagtanto ko ang mga pagkukulang ko sa kanya. Pero imbes na bigyan ako ng chance na bumawi ay binaliwalan niyang effort ko at ininsulto ang luto ko. Kaya sabihin niyo na ang isip bata ako ng gabing yon pero nagtampo talaga ako ng husto kay Paloma. Para magpahupa ng nararamdaman ay nakaugalian ko nang tumambay sa coffee shop kung saan kami nagkwentuhan ni Miranda. Gumaan kasi ang loob ko pag nandun ako kumpara pag nasa bahay namin. Tapos ay muling naulit ang pagkikita namin doon ni Miranda at pagkwekwentuhan ng saglit. Pero hindi nagtagal ay unti-unti na ring sumibol ang aming pagkakaibigan. Kaya lang merong nangyayari na hindi ko lubos na inaasahan, Papadudot. Ikaw, puro ka biro talaga, no? Anong ibig sabihin ito? Paloma, Ako nga, Damian. Bakit? Nagulat ka ba? Hindi mo siguro inaasahan ang pagsulpot ko rito ngayon, no? sandali lang, pwede ba kumalma ka? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao rito, oh. Paano ako kakalma? Huling-huli ko kayo sa akto ng babaeng yan. Habang nagkakapit nagtatawanan. Paloma, nagkakamali ka na Hindi ako pwede magkamali. Malakas ang pakiramdam namin mga babae kapag nagloloko ang mga asawa namin. At ikaw, halika nga rito. Tuturuan kita ng leksyon Paloma. para malaman mo kung saan ka dapat lumugar sa buhay ng asawa ka. Paloma! Paloma! Aray ko! Paloma, bitawan mo si Miranda! Aray! Miranda naman palang pangalan nitong kabit. Paloma! Excuse me! Hindi ako kabit ni Damian! Ah!
Miranda! Kulang pa nga yung sampal na yan para sa kabit na kagaya niya. Hindi ko nga kabit si Miranda! Makinig ka naman! Kung hindi mo siya kabit, ano mo siya? Sige nga! Magkaibigan lang kami ni Damian. Wala kaming relasyon sa isa't isa. Hindi niya ako kabet kaya wala kang karapatan na saktan ako. Sa tingin mo, maniniwala ako sa pinagsasasabi mo? Sa bagay, sino nga bang kabit ang aamin na kabit siya? Wala naman, di ba? Unless, proud kang kabit kaya gusto mong ipangalandakan sa buong mundo yung pagiging kabit mo! Paloma, tumigil ka na, sabi nakakaya ka. At ako pang dapat mahiya! Hindi ba dapat kayo ng babaeng yan? Kasi saan ka naman nakakita na may asawa kang tao pero nakikipag-usap ka pa sa ibang babae? Ano na lang ang iisipin sa'yo ng iba? Sige nga! Wala naman sigurong batas na bawal ako makipag-usap sa ibang tao, di ba? Malinis ang konsensya ko, namin ni Miranda. Tsaka, sana bago mo siya inakusahan, bago mo siya tinawag na kabit, inalam mo muna ang totoo. Malaki ang naitulong ni Miranda para ma-realize ko ang mga pagkukulang ko sa pagsasama natin. Kaya nga nagbago ako, di ba? Mas inisip kita, mas pinagtuunan ko ng pansin kung paano ko maaayos yung pagsasama natin. Pero anong ginawa mo? Lagi mo na lang binabaliwala yung mga effort ko. Kung ano-ano pang pang-insulto yung naririnig ko mula sa'yo. Alam mo, para kang bata o maste, ang hirap mong intindihin. Pero hindi pa rin yung dahilan para mangabit ka! Hindi ko nga kabit si Miranda. Wala kaming relasyon bukod sa pagiging magkaibigan. Eh dyan nga nag-uumpisa yung lahat eh! Kunwari magkaibigan, kaibigan lang daw pero nagkakamabutihan na pala. Kaya wag na wag mo ako pinaglololoko, Damian ha! Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Yung mga estilo ninyo, iisa lang kaya wag talaga ako! Papadudot na awat ko naman si Paloma sa pananakit niya kay Miranda. Agad ko siyang pinakalma kahit na galit talaga siya. Ultimo ako ay nasaktan ng asawa ko at wala siyang pakialam doon. Hanggang sa tumulong na rin ang mga tauhan ng coffee shop na kinakaroon na namin. Noong tumigil na sa pagwawala si Paloma ay napansin ko na paalis na si Miranda. Sinundan ko na lamang siya ng tingin kaya nasampal pa ako ng aking asawa. Sobrang nakakahiya ang mga nangyari at nag-away pa ulit kami ni Paloma sa pag-uwi namin sa bahay. Natural ay pinagtanggol ko ang sarili ko. Nangatwiran ako na wala akong ginagawang masama para pagbintangan niya na nagtataksil sa kasal namin. Pinaintindi ko sa kanya na maling-mali ang ginawa niyang pag-iiskandalo. Pero walang pagsisisi si Paloma, para sa kanya ay tama lang ang ginawa niya. Papadudod simula noon ay hindi na ako bumalik pa sa coffee shop na yon. At hindi ko na rin nakita pang muli si Miranda, Papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang maraming taon. Nagpatuloy ang buhay namin ni Paloma at sa araw-araw na lamang na nagdaan ay palala ng palala ang konsumisyong hatid niya. Hindi pa rin siya maimis sa bahay at madalas na napapabayaan niya ang responsibilidad niya bilang isang ina at asawa sa amin ng anak niya. Simula kasi ng mga anak siya ay nagbuhay dalaga na si Paloma. Sa totoo lang ay hindi ko maasahan si Paloma bilang katuwang sa bahay namin. At kapag binabanggit ko sa kanya ang tungkol sa mga bagay na yon ay nagagalit siya at sinusumbat naman sa akin ang pakikipag-usap ko sa ibang babae. Siyempre nahihiya ako dahil ayokong marinig yon ng anak ko. Baka kung ano pa ang isipin niya tungkol sa akin na ama niya. At yon ang gustong mangyari ni Paloma, kaya pakiramdam ko ay napapaikot niya ako sa sarili niyang mga palad. Halimbawa pa ng mga ginagawa niya ay ang paghuthot niya sa akin ng pera at pananakot na iskanduluhin ang buong angkan ko pag hindi ko sinunod ang kagustuhan niya. Hanggang isang araw ay meron akong nalaman tungkol sa aking asawa, Papadudot. Alam ko kung anong narinig ko, Paloma. Huwag mo akong gawing tanga. Narinig ko na sinabi mo dyan sa kausap mo na hindi ka sigurado kung sino ang ama ng anak natin. Eh bakit ka kasi nakikinig sa usapan na may usapan? Kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo.
Ako pa talaga yung chismoso at may kasalanan kung bakit ko nalaman yon? Ha? Kung tutuusin, ang lakas-lakas ng boses mo habang nakikipag-usap sa cellphone. Pati yung anak nating tulog nagigising sa'yo. Parang wala kang pakialam. Wala tayong magagawa dyan. Pinanganak na talaga akong ganito. At saka wag mo nga ibahin ang usapan. Hindi ko iniiba ang usapan. Tsaka bakit ikaw pa ang mas galit? Bakit hindi ako? Ako lang naman yung niloko mo. Hindi kita niloko, okay? Anong hindi? Sabi mo doon sa kausap mo, hindi ka sigurado kung ako yung tatay ng anak natin kasi tatlong lalaki yung nakagalaw sa'yo bago ako. Tapos sa akin mo lang pinakargo yung bata dahil ako yung mas uto-uto sa kanila. So kaya pala kung makadiman ka ng kasal nung nalaman nating buntis ka, wagas. Kasi... Ano? Di ka makapagsalita kasi totoo, di ba? Matagal naman na yun. Kasal na tayo at may anak na, di ba? Sa'yo man o hindi yung bata, kitang-kita ko naman kung gaano mo siya kamahal. Mas mahal mo pa nga yung batang yun kaysa sa akin eh. Kaya ano pa bang pinuputok ng butsi mo dyan? Bakit hindi ka na lang magpasalamat na ginawa kitang tatay? Di ba? Yun ang rason kung bakit kayo naghiwalay ng ex-girlfriend mo. Hindi ka kamo niya mabigyan ng anak kaya... Hindi yun ang pinakarason kundi yung panluloko niya sa akin. Katulad na lang ng ginawa mo. Sobrang sama mo, Paloma. Binilog mo ang ulo ko. Pinaniwala mo ako. At hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Mahal ko yung anak natin pero nakakagalit lang kung paano mo siya pinaako sa akin. Pag naalala ko kung paano katawang-tawa habang kausap mo yung kung sino sa cellphone mo kanina at binibida mo pa yung ginawa mo para akong masisiraan ng ulo. Bakit? Pumayag ka naman na pakasalan ako at akuin ang anak natin, di ba? Bakit ka nagagalit dyan? Hindi mo talaga naiintindihan yung pinanggagalingan ko, no? Ha? Subukan mo kaya, ha? Subukan mo kayang lumagay sa posisyon ko nang malaman mo kung bakit nagagalit ako ng gusto. Palibasa kasi. Palibasa ano? Palibasa na baka babaw ng pangunawa mo. Anong sinabi mo? Bakit? Totoo naman ah. Napakababaw mong klase ng tao. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Sarili mo lang yung mahalaga sa'yo. Tingin mo, sa'yo lang umiikot yung mundo eh. Wala kang konsiderasyon sa ibang tao. Mahilig kang manisin ng iba, ni walang kalalim-lalim yung pagkatao mo kaya imbes na akuin mo yung kasalanan mo, humingi ng paumanin at magbagong buhay, binabaliktad mo pa yung sitwasyon. Gusto mo laging lumabas na biktima ka kahit ang totoo, kasalanan mo naman. Sana talaga hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Papadudot, sobrang sakit ng nararamdaman ko nung nalaman ko ang katotohanan. Ayaw tanggapin ng sistema ko ang katotohanan na baka hindi ko anak ang batang dinala niya ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. Magkaganon pa man ay alam ko sa sarili ko na mahal ko yung bata. Nananalaytay man ang dugo ko sa kanya o hindi. Kaya para mapatunayan ang koneksyon ko sa anak namin ay nag-insist ako ng DNA testing pero tinanggihan ni Paloma. Lalo lamang nagkalamat ang aming pagsasama at lumala ang pag-uugali ng aking asawa. Kaya isang araw ay nagdesisyon na lamang ako na gusto ko nang kumawala sa kasal namin. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Paloma sa ayaw at sa gusto niya. At kahit na alam ko namang matrabaho at mahabang proseso ang annulment sa Pilipinas, ay buong loob ko na harapin at mapawalang bisa lamang ang kasal namin. Ngunit bago pa man mangyari yon, namatay si Paloma sa isang aksidente na hindi ko na lamang idedetalye. Dahil sa nangyari, ako na ang tumayong magulang sa anak namin at hindi ko na rin inalam kung kadugo ko ba siya o hindi. Ang mahalaga sa akin ay mabigyan ko siya ng maayos na buhay at magandang kinabukasan. Nagdaan ang ilang pang taon. Naisip ko pa rin si Miranda. Kumusta na kaya siya? Ano na kaya ang balita sa kanya? Palagi kong dalangin na magkita kaming muli dahil hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya. Hanggang isang araw, dininig ng langit ang panalangin ko. Hindi ko akalain na pagkalipas ng ilang taon, magkikita tayo muli. Ako nga rin eh. Simula kasi nung mangyari yung, alam mo na, yung sa coffee shop noon.
Yung sumugod si Paloma? Oo, yun nga. Simula nun wala na talaga akong mukhang maiharap sa mga taong kakilala ko na nabalitaan yung pangyayari. Napagod na lang ako na ipaliwanag sa kanila yung panig ko kaya ako na lang mismo ang umalis. Nag-resign ako nun sa trabaho at pinursu ko ang pag-abroad. Sakto, may pending application ako nun sa Taiwan. Kaya pala hindi na kita nakikita doon sa building ng opisina nyo o kahit doon sa coffee shop na palagi mong tinatambayan nun. Nag-abroad ka na pala. Oo. At saka, wala na rin namang saysay na magkita pa tayo kasi, di ba, pamilyado kang tao. Alam mo, kahit na wala naman tayong ginagawang masama nun, kahit na magkaibigan lang tayo, hindi ko rin masisi ang asawa mo na mag-isip ng ganon dahil nga kasal kayo. Baka ganun lang talaga. Kumbaga, pinoprotektahan lang niya yung marriage niyo. Na-realize ko rin naman yan pero syempre nagigilty pa rin ako. Lalo na mali pa rin yung ginawa niya. Mali na sinaktan ka niya nung gabing yun. Nakakaya at nakakagalit. Tapos hindi pa ako nakahingi ng tawad sa'yo kasi bigla ka nalang umalis dun eh. Wala naman ng rason para manatili pa ako dun. Sobra kayang nakakahiya. Ang daming mga mata na nakatingin nun. Nanguhusga. Nagsasabi ng opinyon at kuro-kuro pero alam mo, nakamove on naman ako nun. Napatawad ko na ang asawa mo. Lalo babae rin naman ako kaya ayos lang kahit na hindi ka na humingi ng tawad sa akin. Salamat pero gusto ko pa rin sana na patawarin mo kami, Miranda. Patawarin mo rin ako kasi hinayaan ko mangyari sa'yo yung bagay na yun. Naging mabuti kang kaibigan sa akin kahit na sa maiksing panahon pa lang nating nakikilala yung isa't isa. At mabuti rin yung intensyon mo para maging maayos yung pagsasama namin ni Paloma. Ilang siguro lahat ng tao nakakaunawa ng sitwasyon, lalo na yung asawa ko. Huwag mong sabihin yan. Asawa mo pa rin siya. Hindi na. Ha? Anong ibig mong sabihin hindi na? Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Sa tingin ko kasi, di talaga kami compatible. Sinubukan ko naman maging mabuting asawa sa kanya pero siya mismo yung ayaw makisama. Paano ba naman sa araw-araw na lang na nagdaraan sa aming pagsasama, pakiramdam ko para namin sinusuka yung isa't isa. At ang pinakamasakit doon, ang pinakarason kung bakit ginusto ko na makipagkala sa kanya, yung pagsisinungaling niya sa akin tungkol sa anak namin. Kasi narinig ko mula sa usapan nila ng kaibigan niya sa cellphone na bukod sa akin, meron pa palang 3 lalaki nakagalaw sa kanya. At baka isa sa amin yung ama ng anak niya. Kaya yun, sa akin na lang niya pinakargo kasi ako yung mas madaling biktimahin. Napaka-uto-uto ko rin. Grabe. Diyos ko. Nakakalungkot naman kung ganon. Tama ka. Lalo na minahal ko yung anak namin para lang pagdudahan kung kadugo ko ba siya o hindi. Pwede bang malaman kung anong nangyari sa inyo pagkatapos nun? Well, bago pa maaprobahan ng korte yung annulment ng kasal namin, na-aksidente si Paloma na ikinamatay niya. Diyos ko po. Dami nangyari na. Oo. Parang roller coaster. Nakakabigla yan Well, hindi ako masaya na namatay siya dahil pinahalagaan ko pa rin naman si Paloma. Siya yung nanay ng anak namin. Wala na rin ako pakialam kung ako ba talagang tatay ng anak namin o hindi. Basta ang gusto ko lang, mabigyan siya ng maayos na buhay at kinabukasan. Siguro, kung masaya man ako ngayon, dahil sa wakas malaya na ako sa babae na hindi ko naman talaga lubusang minahal. Papadudot masaya ako dahil nabigyan kami ng pagkakataon na magkita at magkausap ulit ni Miranda. At malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya kasi naunawaan niya ang sentimiento ko ng mga panahong yon. Ang tanging priority ko na lamang ay ang anak namin ni Paloma. Kaya nga nagsisikap ako sa pagtatrabaho para masuportahan siya. Sa ngayon ay regular pa rin ang komunikasyon namin ni Miranda kahit na bumalik na ulit siya sa Taiwan. Sa mga nagtatanong dyan ay single po si Miranda. May naging boyfriend daw siya noon pero naghiwalay din sila. Sa totoo lang ay masaya ang puso ko sa tuwing kausap ko siya. Yun bang hindi nagmamadali, hindi nakakaramdam ng pressure. Kung ako ang tatanungin ninyo, gusto ko papadudot na kilalanin pa siya ng gusto.
At kung loloobin ay sumibol nawa ang aming pagkakaibigan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa na Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Damian. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.